Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, bago po ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang hapon. Hello na rin po sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maribel, 25 years old at Tubong Lipa City. Nagtatrabaho po ako ngayon bilang isang virtual assistant sa Makati at naka-work from home po ako. Brigada Love Lines, nag-iisang anak ako ng aking Mama Teresa at Papa Rudy. Bata pa lang po ako, nakagisnan ko na ang isang masayang pamilya. Nagtatrabaho noon si Papa sa isang factory habang mananahin naman si Mama. Sa paglipas ng panahon, Brigada Love Lines, habang nagkakaroon ako ng muwang sa mundo, nakikita ko naman na maayos ang pagsasama ni na Mama at Papa. Ramdam ko rin ang pagmamahal nila sa akin bilang nag-iisa nilang anak. Pero hindi ko akalain na sa edad na 10, ay doon ko agad mararanasan ang mga pagsubok sa buhay. We're making borscht. Do you have any meat? Oh, you're making borscht too. Oo anak, manood ka lang ng TV dyan ha. May aayusin lang kami ng tita mo sa kwarto. Opo, Papa. Huwag mo nang inaan ng TV para mas mag-enjoy mo ang cartoons. Okay lang kahit malakas, basta huwag kang aalis dyan ha. Dyan ka lang. Sige po, Papa. Halika na dito, tara na dito. Sigurado ka bang hindi papasok yung anak mo sa kwarto? Hindi yan. Sino kaya yun? Ay, nako. Makapanood na nga lang ng TV. Mama? Oh, bakit parang gulat na gulat ka naman ata, anak? Parang ang aga niyo po ngayon, Mama. Pinagpabukas ko na lang kasi iba kong tatahiin. At saka repair lang din naman yun. Gusto ko rin kasing sumabay sa inyo ng papa mo ng hapunan. Ipagluluto ko kayo ni Papa. Ang dami kong binili, oh. Sige po, Mama. Excited na po ako. Magbibihis muna ako para makapagluto na. Para pagdating ng papa mo, mais na ang lahat. Po? Nandiyan na po si Papa sa loob ng kwarto. Anong sinasabi mo, anak? Nasa trabaho pa si Papa. Tumawag lang siya sa akin kanina eh. Hindi po. Buksan niyo po yung pinto. Ikaw talaga, anak? Binibiro mo ako siguro, no? Teresa? Ano to, Rudy? Mga ayop kayo! Ang bababoy nyo! Teresa, sandali. Magpapaliwanag ako. Mama! Papa! Ibang babae na naman ba yan, Rudy? Teresa, sandali. Huminahon ka muna. Lumayas kang babae ka! Sa kwarto ko pa talaga! Aray ko! Ano pa? Teresa, tama na. Sasaktan siya. Walang iya ka, Rudy! Sino siya? Sige na, umalis ka na. Sandali! Hindi pa tayo tapos babae ka? Bumalik ka rito! Babaeng malandi! Mama! Ano pang nangyayari? Mama! Walang iya ka, Rudy! Akala ko ba wala ka ng babae? Akala ko ba nagbago ka na? Pero ito ka na naman! At talaga nagpahuli ka pa! Lahat ng pagtitiis ko, kinaya ko! Sumosobra ka na! Pwede ba, Teresa?
Teresa, tama na! Mama, Papa, tama na po. Rudy naman! Hindi ka na ba nahihiya dyan sa ginagawa mo? Talagang pinakita mo pa sa anak mo! Rudy, tinanggap kita ng paulit-ulit at nagbulag-bulagan at nagbingi-bingian ako sa kabila ng lahat ng pababae mo! Pero ito, sumobra ka na, Rudy! Sobra ka na! Pwede ba, Teresa? Tama na! Mama, Papa. Tama na! Ganyan ka naman, Rudy! Kapag gumagawa ka ng kasalanan, palaging tama na! Bakit? Nahihiya ka sa ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita yung bata? Natatakot na siya! Sana naisip mo yung bago mo dinala ang babae mo dito sa bahay! Sana naisip mo yung bago kayo gumawa ng kababuyan! Rudy! Tagap ko naman na wala ka ng respeto sa akin bilang asawa mo, pero sana kahit sa anak mo man lang nagtira ka kahit konting kahiyan! Pwede ba, Teresa? Tama na! Huwag mo na isangkalan ng anak natin sa kadramahan mo! Ang tigas talaga ng mukha mo! Napakahayop mo! Malandi ka! Anong klaseng ama ka? Wala kang kwenta! Mama. Talaga bang wala akong kwenta? Bakit? Ikaw ba? Tingin mo may kwenta ka? Meron! Lahat ng paraan para maging mabuting asawa ginawa ko! Pero paano mo makikita kung sino-sinong babae ang kinakalantari mo? Tumigil ka na, sabi! Sawang-sawa na ako sa kadramahan mo! Akala mo kung sino kang nakakaawa? Makaalis na nga lang! Hindi! Hindi ka aalis! Kami ng anak mo ang aalis! Ito ang tatandaan mo, hindi mo na kami makikita kahit kailan! Gusto mong umalis? Sige! Mabuti pa nga! Pero hindi mo isasama ang anak natin! May iwan siya sa akin! Hindi ako papayag! Mahiya ka nga, Rudy! Ang lakas naman ng lobo para sabihin yan! Tingin mo karapat-dapat ka maging ama? Ha? Isaksak mo sa baga mo lahat ng babae mo pero hindi mo makukuha ang anak ko! Maribel, tara na anak! Hindi sabi eh! Sa akin ang anak ko! Hindi sabi! Hindi ko kaya mapunta siya sa'yo! Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap, na ikaw at ako ay hindi na. Iniensayo pang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil, sa loob umiiyak, dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? At sa pagpapatuloy, Brigada Love Lines, umalis kami noon ni Mama dito sa Batangas. Ayaw ko man na magkahiwa-hiwalay kami, pero wala na rin akong nagawa. Matapos nga ang 10 taong pagsasama ay tuluyan ng naghiwalay sina Mama Teresa at Papa Rudy. Simula po noon ay sa Maynila na po kami tumira sa puder ni na Lola. Doon po nagkaroon muli ng bagong kinakasama si Mama pagkalipas ng 5 taon, si Daddy Daniel. Naging magkaibigan muna po sila ni Mama hanggang sa nahulog ang loob nila sa isa't isa. Kumpara kay Papa Rudy, mas naramdaman ko pa ang pagiging ama ni Daddy Daniel. Brigada Love Lines, naging maayos ang pagsasama ni na Mama at Daddy Daniel. Yun nga lang, hindi naging madali ang lahat dahil sa kapatid ni Daddy Daniel na si Tito Joaquin.
Aba, buti naman na dumating na kayong mag-ina. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Paano po, Tito Joaquin? Sabi nang huwag kang magmamano sa akin, di naman kita pamangkin. Aba, teka lang naman. Rumerespeto lang naman yung bata sa'yo. Sige na Maribel, pumasok ka na sa kwarto. Dali mo na yung mga binili natin. Teka nga lang, patingin nga ako niyan. Parang ang dami niyong pinamili ah. Gamit ko lang po yan sa school, Tito. Teresa, may extra ka pa ba dyan? May kailangan din kasi akong bilhin eh. Naku, pasensya na Joaquin. Wala akong may bibigay sa'yo. Wala na akong pera. Sige na Maribel, tara na sa Teka nga kwarto. sabi, kinakausap pa kita eh. Pahingi nga muna ako ng pera sabi. Aray ko naman! Bitawan mo nga ako! Grabe ka naman makahawak sa braso ko! Bitawan mo ako sabi! Sinabi nang wala eh! Tito, nasasaktan po Tumahimik si kang Mama! bata ka! Wala nga sabi ako pera, Joaquin! Ano ba? Huwag ka nga madamot. Baka nakakalimutan mo, nakikitira ka lang dito sa bahay ng utol ko. At saka si Daniel lang din naman nagbibigay ng pera sa'yo eh. Kaya pwede ba, bigyan mo na lang ako. Wala nga! Nagbayad na ako ng mga bayarin dito sa bahay. Wala ka bang pera? Kung wala kang pera, magtrabaho ka. Hindi ang puro tambay ka lang dito sa bahay. Kung makahingi ka, parang may Alam patago kong ka. may pera ka, magbigay ka sabi. Akin na nga yung wallet mo. Ano ba, Joaquin? Nasasaktan ako! Tito, bitawan niyo na po si Mama. Sabi na nga pong wala, diba? Huwag Wala kang po sabat siyang na sabat na pera. bata ka. Ano ba? Wag na wag mong hawakan ng anak ko. Aba, talagang matapang ka na ha. Lumalabang ka na. Bakit? Alam mo sunod-sunurad lang sa'yo utol ko? Uy Teresa, kung nauto mo kapatid ko, pues ako hindi. Kaya maglabas ka na ng pera. Wala nga! Alam mo, masyado ka rin papilit, no? Maliit na halaga lang naman hihingin ko sa'yo. Wala nga! Bastos ka talagang babae ka! Wala! Aray ko! Bitawan mo ako! Ang buhok ko! Tito, parang awa niyo na po! Huwag niyo po saktan si Mama! Tito, tama na po! Brigada Love Lines, muntik nang masaktan ng malala noon si Mama. Buti na lang may mga kapitbahay kaming dumating at napigilan si Tito Joaquin. Pagkatapos po noon ay umalis na kami ni Mama sa poder ni Daddy Daniel. Naghiwalay na rin po silang dalawa. Nung una ayaw pumayag ni Daddy Daniel. Pero kalaunan, hindi na rin niya hinabol si Mama. Brigada Love Lines, pagkatapos naman ng 2 taon ay muling nagmahal ang mama ko, si Papa Renzo. Nagkakilala silang dalawa sa simbahan na laging pinupuntahan ni Mama. Naging magkaibigan hanggang sa naging magkasintahan. Pero Brigada Love Lines... Ay, ang haba pa pala nitong reviewer na isusulat ko. Aba, ang sipag naman pala nitong anak ko ah. Papa Renzo, ikaw pala. Hindi ka ba matutulog anak? Gabi na. Kanina ka pa ata nagsusulat dyan. Wala ka namang pasok bukas. Ayoko po kasing magahol, Papa. Kaya sinusubukan ko pong tapusin at saka inihintay ko rin po si Mama. Naku, mamaya pa ang mama mo. Kakatawag lang sa akin. Sabi niya, mas gagabihin daw siya ng uwi ngayon. Ganun po ba? Ayos lang po, tatapusin ko naman po ito. Halika na. Tama na yan. Matulog ka na. Sabayan mo na ako. Papa? Ano pong ginagawa nyo? Matulog na tayo, Maribel. Papa, wag po. Bakit niyo po ako hinahalikan? Ano ba? Pagbigyan mo na si Papa. Naglalambing lang ako. Papa, wag niyo po akong halikan. Papa! Shhh! Tumahimik ka. Sumunod ka na lang sa lahat ng ipapagawa ko. Huwag ka nang pakipot dyan. Halika na. Papa, wag po. Huwag kang matakot. Sigurado naman akong gusto mo rin tong gagawin ko eh. Papa, parang awa niyo na po. Wag niyo po akong gawin sa akin to. Tumahimik ka sabi! Papa! Humiga ka dyan sa sopa! Higa sabi! Ang tunay pang pag-ibig ay mayroong mukha. Ang puso pa'y saan tumitingin. Ang mga ulap pa ay dapat kong hawingin upang maglakas.
ko ang dilim na bumabalot sa akin. Pag-ibig ba ay may kinikilingan? Namimili ba ng dapat mahalin? Anong kailangan kong gawin upang pag-ibig ay maramdaman? At para sa huling bahagi, Brigada Love Lines, isang buwan pa ang pinalipas ko noon bago ako tuluyang nakapagsumbong kay Mama tungkol nga sa ginagawa sa akin ni Papa Renzo. Hindi po madali ang mapunta sa ganong sitwasyon. Sobra ang takot ko palagi. Buti na lang din naniwala sa akin si Mama nung magsumbong na ako. Agad siya noong nakipaghiwalay kay Papa Renzo at itinuloy namin ni Mama ang kaso laban sa kanya hanggang sa nakulong siya. Magmula po noon, bumalik na kami ni Mama dito sa Lipa City. Dito na ako nag-aral at dito na rin ako nagkaroon ng trabaho. Higit sa lahat, dito ko na rin nakilala ang kauna-unahang lalaki na minahal ko, si John. Nagkakilala po kami dahil ipinakilala siya sa akin ng isa kong kaibigan. Nung una, wala sa isip ko ang love life. Lalo't wala talaga akong tiwala sa kahit kaninong lalaki. Dahil sa mga nangyari kasi sa akin at kay Mama, iisa po ang imahe sa akin ng mga lalaki. Mga manluloko at mga walang pakundangan kung makapanakit ng babae. Pero napatunayan ko rin naman, Brigada Love Lines, na iba ang minahal kong si John. Anak, sabihin mo kay Jan, dito na siya mamaya maghapunan sa bahay. Wala naman pala siyang kasama doon sa boarding house niya. Kaya ko nga pupuntahan. Sabi niya may sakit daw siya. Oh, may sakit pala eh. Kamusta na siya ngayon? Okay naman daw po siya kaya wag na daw po ako mag-abala na pumunta pa. Pero baka kung napano na daw po kaya pupuntahan ko na. Ay siya, sige anak, puntahan mo na. Mag-ingat ka ha. Balik din po agad ako ma, para matulungan kita sa mga gawaing bahay. Hay nako, ayos naman siya kagabi. Anong trip nitong boyfriend ko? Bigla-bigla na lang nagkakasakit. Jan, babe, andito na ako. Teka, bakit ang kalat? Ano bang ginagawa niya? Jan? Ano ibig sabihin nito? Maribel, anong ginagawa mo rito? Sino siya? Bakit kayo naghahalikan? Sino siya? Sagutin mo ako! Let me explain, Maribel. Pati ba naman ikaw? Lolokohin mo rin ako? Paano mo nagawa sa akin to? Nagkakamali ka ng iniisip. Kaibigan ko lang siya. Ang totoo, nagulat nga ako kasi bigla na lang niya akong hinalikan. Bigla? Sino maniniwala sa'yo? Jan, sobra ka naman! Alam mo naman lahat ng pinagdadaanan ko sa lahat ng lalaki. Ikaw lang ang kaisa-isang pinagkatiwalaan ko, tapos ito lang gagawin mo sa akin? Maribel, sorry. Hindi ko sinasadya. Paano mo Ikaw ako lang ang mahal mapapaniwalaan? Ngayon na ako ang mahal mo, gayong huling-huli ka na nga! Maniwala ka naman sa akin. Hindi ko sinasadya. Hindi ko magagawang saktan ka, Maribel. Ito na nga sinasaktan mo na ako dyan. Hindi lang tiwala ang binigay ko sa'yo, buong pagmamahal ko! Maribel, sorry. Tama na dyan. Tapos na tayo. Hindi ko nahahayaan panlukuhin mo ako ng lukuhin at saktan ng saktan! Maribel, hindi. Hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa akin. Nagaya ka rin ng papa ko. Nagaya ka rin ng lahat ng lalaking manloloko kay mama. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Manloloko! Malayo man ang distansya, di man marinig ang boses mong aking nakasanayan.
Ipikit na lang muna at papagalingin ang mga mata sa kaluluha at hihinga ng malalim at papakalmahin ang patalim. Tapos na ang laban. Salamat sa saglit. Salamat sa sakit. Ako'y di magsisisi kahit di ka na sa akin. Kung bukas man ako ay lilingon, makikita sa tabi na minsang sandali kang naging akin. At yun ang mga kabrigada, ang kabuuan ng hashtag Brigada Lovelines. Marami. Grabe. Napakarami talagang manloloko. Yun lang ang napatunayan ko, mga Oo, kabrigada. oo. Maraming mga lalaking mapanakit at manloloko. Agree ba kayo sa akin, mga kabrigada? Lalo na yung part na alam naman niya yung nangyayari. Yung True. nadaanan nung True yan. girl. Oo. Diba? For sure sa kanya lahat na kwento. Oo. Naku, may nagtatanong ano size ng alambre ng swivel idol. Gusto mo alambrehin kita? Nanggigigil ako sa'yo, JDR Maalbo, ha? Ano bang alambre? Bakit dito ka nagtatanong? Hindi naman ka nag-online selling. Alam mo, hindi kita papatulan. Nanggigigil ako sa'yo, oo. Pag ganyan, mga binablock yan eh. Mabalik ako, DJ Grace at saka DJ Manny. Totoo yun, yung kinukwento, for sure siyang napagkwento ng lahat. Na ang mama at papa ko, naghiwalay sila, nakikita ko kung paano sila nag-aaway. Si mama, nagkaroon ng bagong kinakasama, tapos yung kapatid naman nung kinakasama niya, walang niya, ganyan. Tapos nagkaroon ulit ng bagong jowa, ganyan. Tapos ako naman yung betcha, yes. Oh, di ba? Parang nasaan yung ano, pag ganun pinaglaruan lang. Ng tadhana. Hindi, pinaglaruan yung feelings. Oo. Pinaglaruan lang yung feelings. So, ikaw, matinong tao, alam mo na may past, may bad experiences sa mga lalaki. Tapos gagawin mo rin sa kanya. I don't think so. Bahala kayo dyan, mga lalaki kayo. Kaya hirap sila magtiwala. Sama kayo! Parang ang hirap para sa kanila. Uy, ang hinihintay ko dito, ipagtanggol ni DJ Manny. Ayaw nga! Parang kailangan ng second chance. Ipasa Hindi ka naman second lahat chance. ng lalaki, hindi naman lahat ng lalaki ganun. Oo. Tapos Ay, hindi talaga ako ba? kasama. Talaga ba? Hay nako, mga kabrigada, ang oras po natin ay 1:57. Alam niyo, sa sobrang na-carried away ako, totoo mga kabrigada, sumakit ang dibdib ko, iniisip ko, ino-overthink ko, at nakalimutan kong basahin yung last part. Oo, okay. Bakit bumalik na kami? O ito, babasahin ko para sa ikaliligayan nating lahat. Na-carried away kasi ako. O, sabi dito, Brigada Love Lines, kagaya ng sabi ko, iisang lalaki lang ang pinagkatiwalaan ko pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pero ang kaisa-isang lalaking yon, niloko lang din pala ako. Sobrang sakit po, Brigada Love Lines, na gano'n ang ginawa sa akin ni John. Ilang beses pa po siyang humingi ng tawad sa akin. Naghabol siya at nagmakaawa. O baka DJ Manny nga naman kailangan ng second chance. At patawarin ko raw siya. Huwag iwan. Pero ang hirap, Brigada Love Lines. Ang hirap basta-basta magpatawad, lalo't higit, ang hirap magtiwalang muli. Sa ngayon po ay maayos ang buhay namin ni Mama. Ipinagpapasa Diyos na lamang namin palagi ang nangyari sa amin noon. Palagi ko pa rin ipinagdadasal si Papa na sana magkita muli kami. 15 years ko na siyang hindi nakikita, Brigada Love Lines. At kahit papaano, ay miss na miss ko na po siya. Brigada yours, Maribel.